So, bago po tayo magsimula, tayo muna ipanalangin. Ama naming banal na dakila sa lahat. Salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin kahit kami ay hindi karapat-dapat. Salamat po sa biyaya na pinagkakaloob mo sa amin. Gabayan niyo po ang mga taong tatayo sa pulpitong ito upang ipahayag ang iyong mga salita. Dalangin po namin ang katalinuhan ng kalakasan na ipagkaloob mo sa amin. Sa ilang mga papuri Ama, in Jesus' name we pray. Amen. So, bago po tayo magsimula, sino po yung naniniwala dito sa to see is to believe? So, marahil lahat naman siguro sa atin is naniniwala na kailangan ko munang makita or kailangan kong masaksihan yung isang bagay para paniwalaan ko ito. Diba? Tama naman po. So, bago tayo umayon sa mga sinasabi or sa isang bagay, so kailangan muna natin itong makita ng sarili nating mga mata bago tayo magtiwala. So, yung text na napili ko ngayon is hindi paklukoy dito. So, ang paniniwala sa hindi mo nakikita. So, tawag nito. Magbigay ng mga example ng mga bagay or pangyayari na hindi natin nakikita pero tayo ay naniniwala. So, for example is yung hangin. Hindi natin siya nakikita pero nararamdaman natin. So, nakikita natin na gumagalaw yung mga dahon sa puno, maging yung mga dahon sa or halaman sa lapag. Hindi natin nakikita yung hangin, pero nararamdaman natin. So, katulad din ng kuryente, for example, hindi natin siya totally nakikita, pero once na pinagana natin yung appliances sa bahay natin is nakikita natin na gumagana ito. So, hindi natin siya nakikita, pero alam natin existing siya. So, yung verse ko po ngayon na napili is about John 20:29. So, basahin ko po muna. Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believe." So in Tagalog, sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniwala." So yung context nung verse na ito is pangyayari after ng kamatayan ni Jesus at muling kanyang pagkabuhay. So, nung nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo, so, yun yung context ng verse na to. Matapos may pako at may libing ni Jesus at bumangon muli sa pagkamatay, siya ay nagpakita dun sa mga ilang disipulo. So, nung nagpakita si Jesus sa kanyang mga tagasunod, so, wala dun si Thomas nung pangyayari yun. So, sabi nga dun sa John 20:24, yun. Yung pag-aalinlangan ni Thomas. Ngunit si Thomas ay tinawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nung dumating si Jesus. So, kita naman natin na wala si Thomas dun sa pangyayaring yun. Yung unang nagpakita si Jesus dun sa mga tagasunod. So, sinabi, hindi naniniwala si Thomas dun sa mga pangyayari. Sinabi ng mga kasama niyang mga disipulo. So, sinabi ng ibang disipulo kay Thomas na nakita or nagpakita sa kanilang muli si Jesus na muling nabuhay. Pero hindi naniwala si Thomas. Hindi siya naniniwala maliban kung siya mismo ang makakakita at makikita niya na buhay si Kristo at kumbaga makikita niya yung sugat dun sa palad ni Kristo. So, hindi naman kinondem or hindi kinondena ni Jesus si Thomas dahil sa gusto niyang makita or maikonfirma yung patunay na muli siyang nabuhay. Sa halip, pinapahiwatig niya ng malawak na katotohanan na ang pananampalataya ay hindi nakasalalay lamang sa pisikal na pagkikita or pakikita na nakikita. So, merong isang uri ng pananampalataya na hindi kailangan ng paningin, kundi tiwala. So, direktang kinausap ni Jesus si Thomas. Si Thomas ay tulad ng marami sa atin na naghahanap ng patunay na kailangan niyang makita at pahawakan upang makonfirma or may confirm
At sa biyaya na ni Jesus, ibinigay or pinagkalob niya ito sa kanya. Ngunit binigyan din niya tayo ng isang makapangyarihang katotohanan. So, mapalad ang mga hindi nakakita at gayon may naniwala. So, ito yung kahangahangang uri ng pananampalataya na hindi dahil sa nakikita mo, hindi mo nakita or nakita nito, kundi dahil kung sino yung pinagkakatiwalaan nito. So, sabi sa Hebrews 11:1, Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari sa atin, mga inaasahan, at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, yung ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pakiramdam or nararamdaman. So, choosing to believe that God is still good even life is not. So, patuloy tayong patuloy ng paniniwala ay yung patuloy na paniniwala pa din sa Kanya, sa Kanyang mga pangako, na kahit walang sign or walang tanda, so naniniwala tayo. So, sabi sa 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. So, yung pamumuhay natin na hindi naman natin nasaksihan or hindi natin nakita yung mga pangyayaring nangyaring ito, but patuloy tayong naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Bagamat hindi natin ito nakita o hindi natin nasaksihan yung mga bagay na ito, is nandun yung pananampalataya at pagtitiwala natin sa ating Diyos. So, yung ganitong uri ng ang ganitong uri ng hindi nakikitang pananampalataya ay hindi mahina, hindi tuwika yung ganitong pananampalataya natin. Porket hindi natin nakita ang Kristo sa kanyang muling pagkabuhay, hindi ito mahina at hindi ito natitignan. So it doesn't mean on what is temporary, but stands on what is eternal. So maaaring hindi pa rin natin hindi pa natin ito nakikita sa ngayon, but lahat ng ito ay nakaplano na. Baga, hindi pa natin nasasaksihan or hindi pa natin nakikita yung mga mangyayari sa susunod, but lahat ng itong bagay na ito is nakaplano na. So, maaaring hindi pa natin nararamdaman, ngunit lahat ng ito ay mangyayari. Lahat ng ito ay mangyayari dahil sa mga naniniwala nang hindi nakita si Jesus ay nag-aalok ng higit na ebidensya. Inaalok mismo ni Jesus yung kanyang presensya. So sa text na to, sino yung tinutukoy na hindi nakakita? So, the phrase itself refers particularly to the future believers. So, sa atin, tayo yung mga taong tinutukoy dito na mga taong naniwala kay Jesus na hindi personal siyang nakita or nasaksihan yung kanyang muling pagkabuhay. So, itinuturo ng John 20:29 na ang pananampalataya natin ay tunay kahit hindi ito nakabatay sa physical na pagkakita. So, tayong mga mananampalataya sa kasalukuyan ay nagtitiwala kay Kristo batay sa mga patotoo ng mga nakasaksi ng kanyang muling pagkabuhay. So, and on God's revelation through scriptures. So, ayun yung nagiging basihan natin. Ayun yung pinagkakapitan nating mga mananampalataya na hindi nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Kristo. So, hindi nangangahulugan na dapat maniwala tayo ng walang anumang dahilan or katibayan. So, hindi ko sinasabi na magtiwala tayo sa isang bagay na hindi natin nakita. So, lilinawin ko lang po sa ating lahat yun. So, the Gospel of John itself presents testimonies and evidences na naglalayong umakay sa mga tao tungo sa pananampalataya. So, bilang hamon at paalala, sa panahon ngayon, so maaaring maraming bagay ang hindi natin kaagad nakikita or napapatunayan, ngunit pinipili natin magtiwala. So, ipinapaalala ng talatang ito na ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabatay lamang sa pisikal.
na ebidensya. So, kundi sa pagtitiwala mismo sa Diyos. Sa atin ngayon, madalas natin gusto natin magkaroon muna ng kasiguraduhan bago tayo kumilos. So, kailangan malinis or alam natin yung mga mangyayari bago tayo kumilos. Bago tayo sumagawa ng isang hakbang patungo sa ating gagawin. So, kailangan makikita natin yung plot talaga, kumbaga, detail by detail bago tayo kumilos. So, itinuturo ng John 20:29 na ang pagpapala sa taong marunong magtiwala sa Diyos, kahit hindi pa niya nakikita ang magiging resulta nito. So, Prueba, ebidensya. ang ebidensya po. Prueba. Prueba. Opo. Tayo po ay manalangin. Maraming banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pribilehiyong itong pinagkalo po sa amin na tumayo sa pulpitong ito at ilahad yung iyong mga salita na may patuloy kami magtiwala sa iyong mga nais at iyong mga hakbangin sa aming buhay. Na may maging kagamit-gamit kami, Ama, sa iyong mga iyong layon. Ikaw lamang ang purihin sa aming buhay. Ikaw ang makita ng mga tao sa aming buhay. Sa iyo po ang papuri. In Jesus' name we pray. Amen. So, baka meron po tayong additional po para dun sa prayers. Hindi na po tayo mag-groupings. Kumbaga kami tatlo na lang din po ulit po tatayo po dito.